Ang ibinababa ay itinataas. Tila naging hango sa Biblia ang kwento ni Senator Bato de la Rosa sa pinakahuling pre-election survey ng Manila Broadcasting Company DZRH. Paliwanag ng mambabatas habang patuloy umano itong binibiktima ng demolition job ay siya rin namang pag-angat nito sa mata ng ordinaryong Pilipino. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kung meron mang magandang dulot na mga paninira sa isang politiko ay ang pag-angat nito sa survey. Ito ang pinatutunayan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na dumaan sa matinding demolition job, ngunit patuloy na umaangat sa mga survey. Ang paninira sa kanya ay kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Police o Interpol at itinurn over sa International Criminal Court o ICC dahil sa bantang siya naman ang susunod na arestuhin. Sa second wave pre-election survey ng MBC DZRH mula March 8 hanggang 10 ay pang-anim si De La Rosa na nakakuha ng 41.4% mula sa dating pang-12 pwesto sa first wave survey noong buwan ng Disyembre 2024. Ganito rin halos ang resulta sa survey na ginawa ng Pulse Asia na siya ay nasa ika-4 hanggang ika-6 na pwesto mula sa dating ika-10 pwesto. Sabi ni De La Rosa, very effective ang demolition job laban sa kanya dahil sa halip na siya ay bumaba sa survey, lalo pa itong umangat. Sa kaparehong survey ng MBC DZRH ay umangat din sa number 1 spot ang kakampi ni Senator Bato na si Senador Christopher Bongo. Siya ay nakakuha ng 55.9% at naungusan na si Congressman Erwin Tulfo sa number 1 spot. Malaking talo nito sa resulta ng survey noong buwan ng Disyembre na siya ay nasa pang-14 na pwesto lamang. Nauna nang nagpasalamat si Senator Go sa resulta ng survey, ngunit malungkot pa rin umano ito dahil sa nangyaring pag-aresto sa kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala sa The Netherlands. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.